Welcome guys sa ating market updates. So review natin yung previous market analysis natin last week, no? Kung ano yung mga fundamental bias, trade ideas, mga trades gamit sa trading system. So tingnan natin sa gold, makita natin dito is meron tayong trade idea, no? Previous market update na if mag-hold above dito sa 2850 key level, ito na possible mag-bullish move ulit ang gold market, no? And nakita nga natin dito is tumaas na. So, bullish move na ito ay almost 950 pips yung move, no? So, right now, makita natin na yung 2920 key level. Nag-break above sa 2890, no? Then, nag-rage na siya. Nag-retest sa 2890 key level. Right now, nag-hold above sa key level. Kaya makita natin yung bullish move dito. So, makita natin yung key levels natin kung saan nag-bounce back yung gold, no? Since yung fundamentals natin and market sentiment sa gold market is still bullish bias, no? Dahil yan sa geopolitical tension, trade war tension, no? Then USD weakness. And makita nga natin last week nag-drop ang USD, no? Makita natin drop dito sa higher time frame monthly, nag-drop siya. So, yung bias natin dito last week, if mag-hold dito sa 103.6 key level, possible mag-pull back. So, if hindi naman, mag-break below sa key level, possible i-retest yung key level na ito na pull back lower pa. Dahil makita natin sa daily, no, malakas yung bearish momentum, bearish bias sa USD, no, USD weakness. So, mahina yung US economy, no. Kaya makita natin yung bagsak ng price sa USD. At sa gold naman, makita nga natin last week may bias tayo dyan. So based pa lang sa weekly time frame, no, na-anticipate natin yung bearish move na ito if yung price ay nagkaroon ng rejection dito sa key level, no, sa 91k key level. Diba? Based sa previous market analysis, na-anticipate natin na possible mag-bullish move muna, then continue bearish move and mag-form ng upper wick. Basta below siya sa 91k key level. Sa daily, makita natin dito yung rejection sa key level, no? Makita natin tong rejection and nagkaroon na ng bearish momentum. So, yung previous market update, pwede nyo panoorin yan sa Facebook natin, to March 7. So, na-anticipate natin dyan yung bearish move sa Bitcoin and bullish move naman sa gold. So, ayun yung nangyari last week, no? Sa gold, USD, and Bitcoin. So, yun naman, tingnan natin ano yung bias natin for this week. So, for this week, meron tayong Japanese yen, GDP, no, nung day. Sa JOLTS job data naman, so hindi ganun ka-relevant dahil hindi naman ito key data. Bukas, meron tayong CPI or inflation data, no. So, tingnan natin tong 2.9% forecast, no. Then, doon tayo mag-a-adapt kung ano yung actual data. Kung mas mataas ba yung inflation data or mababa. Dapat marunong tayong mag-interpret ng data, kung ano yung impact ng inflation data sa market, kung gaano ba kalaki yung impact, no? Kung price in na ba. Then, meron tayong Canadian dollar interest rate decisions bukas. So, anticipation of rate cut ito, ha. Then, sa Thursday, meron tayong PPI, no? And initial jobless claims. And sa Friday naman, meron tayong GDP and German CPI.
So, market update tayo dito. Start tayo sa USD. So, weekly, makita natin yung bearish momentum. No? Possible i-retest ng USD itong key level na to. Based sa weekly time frame, no? Then, possible next week, dun mag-pullback ulit yung USD, no? I-retest mo na yung key level na ito. Then, dito, if magkaroon ng bullish momentum, dun ulit tayo maging bullish bias sa USD. And sa Bitcoin naman, same pa rin naman yung bias natin. Same pa rin sa last week market update na possible i-retest ng Bitcoin ang 73K key level, no? Na possible na continue yung bearish momentum if same pa rin yung market sentiment, no, for this week. Kasi kung titingnan natin sa higher time frame is malakas yung bearish momentum, no? Gold naman, makita natin dito, continue pa rin yung bullish momentum, no? Na possible itong closure sa daily time frame, possible bukas mag-create ng lower wick yan or bearish momentum, no? Pullback lower muna. Pwede yan mag i-retest ulit yung 2890. So, yung natin, expectation natin dito is bearish move muna para mag-create ng lower wick. Then, dun tayo magiging bullish bias ulit. So, best entry dito is during sa lower wick, no? If same pa rin yung bias natin na bullish momentum or bullish bias sa gold, no? May trade war tension pa rin, geopolitical tension, and USD weakness. Then, makita natin, anticipation na break above sa 2920 level, no? Na possible i-retest yung previous all-time high. So, if hindi naman mangyari yon, expectation natin is mag-range lang siya dito sa 2920 key level, no, and 2890. Since nire-range na siya for the past week, no, nakita natin yung range dito. So, walang clear direction, nagre-range lang siya. So, pwede mangyari dyan, break above sa 2920 key level or break below sa 2890. So, preference natin is mag-break above siya, no? Since bullish bias pa rin tayo sa gold market. So, ayun yung market update natin for week, no? Sa gold, USD, and Bitcoin. Question ba, guys? Bitcoin, makita natin dito. So, kung titignan natin sa our time frame, is nangyari na yung pullback na na-anticipate natin since last year or since January, no? Makita natin na pullback lower na siya. So, expectation natin is mag-pullback pa siya dito. And if mag-hold naman siya dito sa key level, dun tayo magiging bullish bias. Possible i-retest yung previous all-time high or mag-create ng bagong all-time high. Yan. So, since trade tayo sa Bitcoin or crypto, so pwede natin may gamitin yung trading system natin, no? Makita natin sa gold, may buy signal, no? Tuesday, kahapon. Ay makita natin yung bullish move dito. Almost 400 pips. So, malakas yung volume and volatility sa gold, no? So, and if mahilig ka mag-trade sa crypto or sa Bitcoin,
So, may promo pala yung Tickmill 'no, sa trading account type. So, meron silang claimer share na 3,000, 30,000 no, cash prize kapag nag-trade ka sa cryptocurrency market. So, puwede kang gumawa ng account 'no. So, palitan mo lang yung account type, click mo lang yung crypto trading challenge 'no, then ikaw na bahala dito sa trading platform account type 11. So, same lang siya sa paggawa ng live account. Trade idea natin, check natin dito nung March 3 'no, nung nandito pa lang yung price ng gold, nung nasa 2,890 pa lang 'no, hindi pa nagbe-break above, nakita natin yung bullish move sa gold market. Mga kakarating lang 'no, upload natin yung market update sa Facebook natin and sa YouTube, and dun niyo na lang panoorin yung recordings 'no, and puwede niyo rin panoorin mga previous market update natin 'no, March 7 last week. So take note natin yung mga economic data report for this week 'no. So bukas ulitin natin 'no, meron tayong key data sa inflation data. So kailangan natin bantayan na 'yan 'no, kung anong impact sa USD and sa gold market. So may impact rin ito sa Bitcoin 'no. And sa Thursday naman, initial jobless claim ng jobs data, PPI. Then sa Friday 'no, meron tayong GDP and CPI sa German. So yun yung mga key data na kailangan natin bantayan 'no. So aralin natin yung fundamentals and impact nito sa market. Try tayo ng backtest ng data 'no. So yung backtest na ito is based sa trading system na gamit natin sa MT4, yung buy and sell signal. Yung setting nito is buy trades lang. Since bullish bias tayo sa gold, kailangan natin i-adapt sa fundamental bias natin 'no, para yung mga buy trades natin is naka-align sa fundamentals 'no. So makita mo yung mga entry diyan 'no, based sa buy signal. So hindi tayo mag-entry ng sell signal dito dahil bullish bias tayo sa gold market. So makita natin yung trades natin dito. So yung lot size nito is 0.1 no, and TP is 100 pips, stop loss 100 pips rin 'no.
So yan, bilisan natin yung backtest para makita natin yung result. Kung paano gumagana yung buy and sell signal sa trading system, no? So makita natin yung mga example ng trades natin dito, no? Dito nag-buy entry tayo, nag-exit. Dito naman, na-hit yung stop loss, then na-hit yung TP dito. So na-hit yung stop loss, no? So buy trade dito, na-hit yung TP, buy trade, buy trade. So in my example ng mga trades, no, gamit yung trading system, buy and sell signal. So mga buy entry lang yung entry natin dito, no, dahil bullish bias tayo sa gold. So in my example ng mga trades, no, so may buy entry sa buy entry natin dito. So yung backtest to is based sa 50-minute time frame na pwede natin set sa 1 hour. So yung mga example trades for February, no, sa 1 hour time frame. Makita natin dito yung so recently may buy entry dito, nag-entry siya dito sa closure ng candle and nag-trade dito. Dito stop loss, no? Since yung gold ay volatile and mataas yung volatility, so pwede ka mag-set ng mataas na take profit like 200 or 300, no? Example dito, if nakapag-hold ka ng buy position, pwede mo siya hold dito hanggang sa taas. Since malakas yung pip movement sa gold market, no? For example dito may buy trade, nag-entry, exit dito, buy trade, then exit. So yun yung example ng mga trades gamit yung trading system natin, no? So end na natin yung market update natin since tapos na tayo sa live market update sa USD, gold, and USD. And Bitcoin pala. So pwede nyo check yung mga previous coaching session natin dito sa Discord, no? Market update sa YouTube and sa Facebook. So upload natin mamaya yan. So end na natin yung session natin, no? So if late ka naka-attend ng live natin, pwede nyo na lang panoorin mamaya yung or bukas yung live natin, no? So popost ko na lang sa Facebook, share ko na lang yung link sa group natin, no, sa Messenger. So, dun nyo na lang panoorin yung market update natin, no.
So, ulitin ko lang 'no, if wala ka pang account sa Techmill, gawa ka ng account, then if magke-create ka ng live account, meron silang promo 'no, crypto. If mag-trade ka sa crypto or Bitcoin, meron siyang price 'no, na $30,000 USD. So, create ka lang ng account. Then sa trading system naman, yung pinakita ko kanina, yung sa backtest 'no, puwede mo gamitin 'yan as entry and exit ng trades. Yung mga buy and sell signal, example dito sa gold 'no, meron tayong buy signal dito nung kahapon 'no, may buy signal kahapon, gabi 'to. Nakita natin yung bullish move dito sa gold market na puwede mo gamitin as confirmation and entry. So, makita nga natin dito sa trading system natin, meron tayong buy and sell signal, real-time market sentiment, automatic plotting of key levels, and best time to trade 'no. So, ayun yung trading system natin, edge sa market 'no, information advantage gamit yung MT4 trading system. So, salamat guys sa lahat ng umattend sa live natin 'no. So, end na natin yung session. So, may question pa kayo, puwede natin sagutin 'yan. I-check sa USD, alin i-che-check? So, yung market update sa DXY is same yun sa mga USD pairs 'no. So, if may market update tayo sa DXY or USD index, ibig sabihin may market update tayo sa Euro USD, Pound USD 'no, since under sila sa USD currency. So, kapag sinabi natin na possible mag-continue ang bullish bearish momentum sa DXY, then inversely lang mangyayari na possible mag-continue ang bullish move sa Euro USD. Dahil kung yung inversely correlated ang Euro USD at ang DXY. So, makita mo sa weekly 'no, yung correlation nila opposite lang. Ulitin natin sa gold, bullish bias tayo. Possible mag-range lang 'yan, pull back lower for better buy entry position or break above sa 2920 kilo. Sa Bitcoin naman, expectation natin is continue bearish bias, i-retest yung 73k key level. So, yun yung bias natin 'no. Then adapt na lang tayo sa market sentiment and fundamentals. So, end na natin yung market update.